Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. Ayan, so isa na namang episode guys ang ibabahagi ko sa inyo ngayong gabi dahil meron tayong konting magandang experience, magandang learning experience na kinakaharap ngayon. At lahat ng yan isi-share natin dito sa video na to pagkatapos lamang ng maikling intro. Okay guys, maraming salamat and thank you again sa pag-tune in dito sa ating panibagong video. So kung ikaw ay bago sa channel na to ay baka naman matutulungan mo kami na isubscribe ang channel na to na sa ganon ay patuloy tayo na lumago at patuloy tayo na makapag-share ng mga ganitong content. So gusto natin makapag-provide ng quality videos at may lamang videos para sa ating mga kapwa RTL business starters. So mga kasama natin na nagsisimula pa lamang sa ganitong klase ng negosyo. So ngayong gabing ito guys, ang ay babahagi ko sa inyo yung experience natin pagkatapos ng sobrang busy season nung December up to January. Medyo busy ang ating season, medyo mahal ang itlog, marami ang nangangailangan ng itlog. At ngayong January ay biglang bumaba ang presyo ng itlog at saka bumaba ang demand ng itlog. So, yung experience na yan ay ibabahagi ko sa inyo sa video na to. At ano yung kwento, ano yung ginawa natin. At kung yan ang video na hinahanap mo, stay tuned ka lang. Tapusin mo ang video na to hanggang sa dulo para marinig mo din yung ating naging experience at ano yung pwede nating gawin sa pagkaganitong mga sitwasyon. So, bago din ang experience na to sa akin. So, gusto kong i-share sa inyo para na sa ganun at least kahit paano may idea kayo at the same time ay mapaghandaan ninyo pagka may mga ganitong sitwasyon. So, wag na natin patagalin, simulan na natin. Guys, ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. So guys, yan, nandito tayo ulit sa studio. Medyo hindi naman nagkaka-issue pero January ngayon guys, so medyo natapos na yung sobrang busy ng pagbibenta ng ating mga production sa ating egg, so sa ating mga eggs. So tapos na yung New Year, tapos na yung Pasko, tapos na yung mga mabilisang paggamit ng itlog. So last Christmas season, last holiday season ay mabilis yung ating production, mabilis yung releasing ng production natin. So madami kasing naghahanap ng itlog, mataas ang presyo ng itlog. Kaya hindi tayo nagkakaproblema sa pagbibenta ng ating itlog. So maliit lang naman ang production natin. Nasa 30 to 33 trays everyday lang tayo. Pero medyo nagkakaproblema tayo ngayon January dahil medyo mabagal yung pagbibenta natin ng itlog kasi syempre kami kasi nasa Mindoro kami ngayon, nasa Mindoro yung farm namin. Tapos apektado tayo ng prices ng pagbaba ng presyo ng itlog ng Batangas. So ang Batangas kasi, especially San Jose, ang egg basket ng Pilipinas, So diyan may pinakamaraming itlog na pinuproduce sa Batangas, So pagka bumaba sila ng presyo, ang nagiging problema natin diyan is yung bababa din yung mga presyo ng mga katulad natin na small time farmers, So tayo, apektado tayo ngayon. Grabe yung baba ng presyo ng Batangas. Hindi natin masyado kayang sabayan. So ang atin lang medyo panlaban dyan is yung atin talaga fresh na fresh yung itlog natin. Galing talaga sa farm natin, So hindi na nagtatravel ng malayo.
Tapos ang harvest natin, syempre kung ilan lang, mabilis na i-dispose kung meron tayong kumukuha sa farm, no? So especially yung trays na available natin. So tayo ngayon ay nagpo-produce sa current numbers natin na 1,100, nagpo-produce tayo ng mga nasa around 31-33 trays na itlog, no? So sa isang linggo yan ay, so ilagay natin na 33 trays tayo, 33 trays times 7, mga nasa 231 trays yung ating pinuproduce sa isang linggo, no? So may regular tayo na mga customers bumibili sa atin sa farm. Minsan nakakabenta tayo ng 30, minsan nakakabenta tayo ng 7, ganon, 10, 12, ganon, 15. Hindi pare-parehas, no? So sa madalit sabi, nag-average tayo ng mga nasa around 8 to 10 trays ang benta sa farm, doon lang sa farm, no? Yung mga customers natin na regular pumupunta sa farm na mga galing sa barangay. Pagka Sabado at Linggo, nakakapag-deliver tayo dun sa mga tindahan sa barangay na umu-order sa atin. Yung Sabado at Linggo, mga nakakabenta tayo dyan ng mga nasa around 50 trays, no? So all in all, mga siguro nakakabenta tayo ng mga nasa around 70 trays, 80 trays sa isang linggo. So guys, kung nakakabenta tayo ng mga 70-80 trays per week, no? Ang production natin is 231 per week. So may naiiwan tayo mga nasa around 150 trays, no? So sa isang linggo. So hindi natin pwede na pabayanan na 150 na trays, hindi natin madidispose agad-agad. So kasi syempre, pag tumatagal ang itlog ay hindi na siya nagiging fresh, no? So dapat laging fresh ang ating itlog pagka tayo ay nagbibenta, no? So yun naman ang aim natin, magbenta tayo ng fresh na eggs para dun sa ating mga kababayan, mga kabarangay, para na sa ganon yung ating pinuproduce na egg ay healthy at hindi masyado katulad nung nabibili na medyo hindi na fresh, no? So yun yung aim natin kung bakit tayo poultry. At the same time, makatulong tayo sa barangay, makapag-produce tayo ng mura at sariwang itlog. Pangalawa, makapagbigay tayo ng trabaho. At yung huli is tumubo tayo ng konti. So dahil pababa yung presyo ng itlog, so medyo humihina yung ating kita. So isa yan sa mga challenges na pwede natin kaharapin. So dapat pinaghahandaan natin yan, guys, no? So ngayon, medyo nag-stay up late ako, no, dito sa abroad. Syempre pagka nandito ka, hindi mo masyadong magawa yung mga dapat mong gawin. Nung nasa Pilipinas ako, madali kaming makapag-dispose ng itlog kasi pag may order, ako nagpapa-order ako palagi. Pag may order, dinideliver ko agad kasi meron akong sasakyan. Pagkagaling ko ng farm, kinakarga na sa sasakyan, tapos idinadaan ko na dun sa madadaanan ko pa uwi yung mga orders. So yun ang medyo issue ngayon natin, challenge natin dito dahil wala na tayo sa Pilipinas, wala na tayo sa abroad, nandito na tayo ulit sa trabaho, nasa abroad na ulit tayo, wala na tayo sa Pilipinas. So hindi natin madeliveran yung mga umu-order sa atin. So minsan may umu-order na 10 trays, minsan umu-order na 20 trays, minsan may umu-order na 5 trays lang, no? Pag on the way ko naman pa uwi na, dinadaan ko na yan. So malaking kawalan yun, malaking kabawasan sa ating production, dun sa naiipong production natin. So yan yung isa sa mga dapat i-anticipate natin, guys. Kapag tayo ay small farmer, mga nasa around 1,000, 1,500, 2,000, dapat meron tayo na malinaw na distribution area. So ngayon ay nagbaba ako ng presyo, no? So kasi kailangan natin na at least kung hindi tayo makasabay dun sa Batangas,
at least kahit paano ay makakumpit tayo ng konti. So nagbaba ako ng konting presyo. Sa Batangas 210 na ang assorted, so nag 210 assorted tayo sa lahat ng mga dealers, no? Sa lahat ng mga kukuha sa atin ng eggs ng 100 trays pataas, 210 per tray na yung ating benta ng assorted, no? Pero yung mga tinimbang na, yung mga na-sort out na, nagbaba din tayo ng konting presyo pero hindi malaki, no? So presyo natin ngayon, ang ating updated price ngayon ay 220 para sa 200 pesos para sa per tray per kung piwi ang ating ibibenta, 210 kung extra small, 220 kung small, 230 kung medium, 240 kung large, at 250 sa extra large. Yan ang price natin sa farm, no? So kung ang bibili sa atin ng itlog ay yung mga dealers, yan ang price nila doon sa kanilang pagkuha sa farm, hindi yan delivered, no? So pero yung retail prices natin, yun pa rin dati natin price, 220 ang small, tapos 245 ang ating medium, tapos yung ating large ay 270, tapos yung ating extra large ay 290, tapos yung ating jumbo, which is yung pinakamalaki na meron tayo ngayon, ay 300, no? So yan ang pricing natin ngayon. So ngayon guys, ang aking ina-advise sa inyo, kasi ito pinagdadaanan ko na, sinishare ko lang sa inyo, na kasi ngayon ko lang to naranasan, kasi last year kasi nagsimula tayo sa ating farm ay April. So April mababa ang presyo, nagsimula sa 140 ang presyo, tumaas ng 200, 210, 230. Sa 230 tayo tumigil ng assorted, no? So ngayon nagbaba tayo ng 220, tapos nagbaba pa ulit tayo ng 210. Bumalik tayo sa 210 na price, which is sa tingin ko fair naman at reasonable. Pero sa ganitong negosyo guys, kailangan talaga na maging mabilis tayo sa pag-adapt, no, at sa pag-adjust, no? So kailangan natin na mabilis yung ating pagdedesisyon, kasi unang-una ayaw natin na mabubulukan tayo ng itlog, kasi unang-una sayang, maraming tao ang posibleng kumain yan. Ikalawa, lugi tayo. Ikatlo ay ang mas okay na yung maliit ang tubo kaysa sa walang tubo, no? Sayang, kasi sayang yung kikitain natin. But anyway, hindi naman ang kwan dito ay palaging pera, no? Ang gusto natin, makapagserbisyo din tayo sa barangay, at the same time ay makapag-produce tayo ng fresh na itlog, no? At saka affordable na price, no? Hindi yung masyadong mahal. So guys, ganon ang ating experience, no? So last April tayo nagsimula, May tayo nagsimula, first Christmas natin, first season na busy, tapos January biglang hina, no? So kailangan natin ng magdesisyon agad-agad. Kung meron kayong regular na client at customers na kumukuha, mas maganda yan. Kailangan ay meron talaga kayong regular na kukuha ng per tray doon sa production, na magmamatch ng production ninyo, kasi para hindi nasasayang yung freshness ng ating mga itlog. So yun guys, no, yun lang ang gusto kong i-share sa inyo. Nag-price drop tayo ng itlog kasi wala masyadong bumibili. Kahit yung mga reseller natin na dating kumukuha, umaangal din sa presyo, kasi medyo mahal yung presyo natin. Kailangan natin magbaba. So kailangan natin yan na maging mabilis, decisive dun sa pagdidesisyon kung anong presyo ng itlog ang ating ipaprice, no? So hindi kailangang murang-mura, hindi kailangang makipag-compete ng pababaan, kailangan lang reasonably ang pricing, no? Yung kikita ka pa rin ng konti, nakakatulong ka sa barangay, at the same time hindi nasisira yung iyong mga produkto. So guys, yun lang. Maraming salamat. God bless, and see you all later.